Ang kinalulungkot ko, sabi ni Duterte, one whiff of corruption, lagot kayo sa akin. Ito, ang lalaki na ng mga binayad at nagkaroon na ng eskandalo, tinira na ng COA, tinira na ng Senate. Nagagalit siya sa COA, nagagalit si Duterte sa Senado. Ibig sabihin, bukod na siya ang nagplano, siya ang enabler, siya pa ang protector. He was playing interference. Ibig sabihin, walang ginawang kasalanan niya mga yan. Pagador yan si Michael Yang. Kilala ko yan ng 19 years. Kilala niya si Michael Yang 19 years. Kilala rin namin ang record niyan. Ang binayad lang na tax niyan sa gobyerno natin ay 7,000 pesos. Yun lang ang binayad ng tax. We have the document. And yet, pinoproteksyon niya. And worse, he was obstructing justice. He was telling his cabinet people not to attend the hearings of the Senate. He was obstructing the COA and he was intimidating. Minumura niya kami. Gabi-gabi doon sa kanyang programa. So, sana huling isda doon sa bibig niya. Pero paano po mapapanagot si Duterte ngayon? Hindi na siya presidente, ang linaw ng pagkakalatag nyo, pero hindi naman siya sinama rin sa indictment sa ombudsman. So ano pa yung mga pwedeng gawin? Hindi pa, pwede pa. Dahil alam mo, palagi ko sinusundan ng ombudsman yung report namin eh. Ang nakalagay doon, when he is no longer president, Duterte must be charged with breach of trust or public trust, grave misconduct, and obstruction of justice. Yung ginagawa niyang pangharang, yung breach of public trust, siya ang nagpakadaan nito, siya ang nagbigay ng mga pera, pinalipat niya, saka grave misconduct, yung mga ginagawa niyang kabalbalan, dapat ma-file siya. Anybody can go up now. Ang sinasabi nila palagi, baliwala yung investigasyon ni Gordon ng Blue Ribbon. Hindi naman napirmahan ng lahat ng senador yan. Hindi yun ang issue. Ang issue, very important, lahat ito under oath. Nakikita nyo naman pag magte-testify, do you swear to tell the truth and nothing but the truth in this investigation, so help you God. At sa sinasabi namin, you have the right to an attorney, and if you don't have an attorney, we'll provide you the one, and anything you say or do in your testimony can be used against you in a court of law. So all you have to do is pick up the evidence, do some Blue Ribbon, and you can pursue a case against President or Citizen Duterte